hindi na natin nakikita ang MDRRMC na Kaya nga ako, nagtatanong ako eh. Baka naman, ako tanong ko lang ito Nag-resign na ba si Marcos? Say what? Hindi, yun ang tanong ko dito. Nag-resign na ba si Marcos? Bakit hindi na natin maaninag yung animal na yan? Parang walang ginagawa. Nag-resign na ba yan? Parang wala tayong gobyerno eh. Magandang araw mga banateros. Eto na nga, pag-usapan na natin ang mga malulupit na issue sa lipunan. Alam mo mga kababayan meron ng matinding panawagan ngayon na ibalik itong investigasyon patungkol dito sa flood control. Naku po, pero ewan ko na lang. Nasa leadership yan eh. Nasa leadership yan ng Senate kung talagang iimbestigahan pa uli, bubuksan pa uli. Naku, alam mo, eto lang masasabi natin dyan kasi kaya nga eto si Marcoleta at yung ilang mga kasamahan niya ay tila tinatarget na ngayon. Maraming dahilan at mamaya isasabihin ko sa inyo kung anong pinakadahilan kung bakit pinakukulong ang mga minority senators. Ibig sabihin, yung minority senators, yung mga sila Cayetano, sila Villar, sila Marcoleta, sila Robin, sila Bongo, kaliwat kanan ng pinupukol sa kanila para talaga mawala sila dyan sa Senate. Ay, alam nyo kung bakit? Mamaya, meron akong nalamang impormasyon. Ikikwento ko sa inyo, Ikikwento ko sa inyo. Unya, relax lang. Ikikwento kasi meron ako narinig na bibwit dyan sa Senado. Talagang naku, grabe, ayoko na lang magsalita. Pero mamaya, pag-usapan natin yan. Pero bago tayo magpatuloy, pwede nyo hubang i-check dyan o isulat dyan sa baba kung ano ang mas gusto ninyo. Impeachment trial o flood control hearing. Ayan. So, kung impeachment trial, isulat nyo letrang A. Pagka gusto ninyo yung flood control, ang unang tignan muna ng Senate o pagkaabalahan ng Senado, ilagay nyo nga dyan B as in Banatbay. Yun, So, isulat nyo dyan letrang A. Kung mas gusto nyo, hindi, mas gusto namin tong impeachment. Mag-ubos tayo ng pera dito sa impeachment. O letrang B, pag mas gusto ninyo na hanapin natin yung mga ulul na nagnakaw ng pera ng taong bayan, kaya tayo nagkabaha-baha. Pero alam mo, napansin ko lang dito sa lintik na baha sa Pilipinas. Kasi may parating pa ho eh. So, relax lang ho kayo. Sabi nga, ang problema, pag dumating yan, bagbabarkada yan. Lagi niyong tatandaan yan. Ang problema, pag dumating, magkakabarkada. Hindi yan nagsosolo. Hindi yan katulad ko, mahilig magsulo. That's a wrong, mali. Mahilig lang lumabas na mag-isa. Mag-iba'y nagsusulong, pangit pakinggan eh. Di ba? Yan ang totoong ngayon, sitwasyon. Magkakaroon pa susunod. May malapit pa, hindi pa ito matatapos. Kasi nga dahil tandaan ninyo alam niyo ho ba, narinig ko ito mismo sa isang weather advisor o weather expert, sabi niya. Ang hindi kasi alam ng mga Pilipino, kasi tinanong sa kanya, di ba may El Nino tayo? Bakit ganito? Binabaha tayo, sabi. Ba't tayo tag-ulan? Kung may El Nino. Sabi na, kasi El Nino, tagtuyot yun supposedly. Tagtuyot, ibig sabihin yan, nababawasan tayo ng tubig. Yun yung mga phenomena na nangyayari sa mundo. Pero sabi niya, hindi maintindihan kasi ng ilang mga Pilipino. Pag sinabi mong tagtuyot, hindi ibig sabihin magiging summer o iinit. Pag sinabi mong tagtuyot, lalong pang uulan. Kasi nga, nag-evaporate yung nauubos yung tubig. Sa sobrang init nung earth, napupunta yung tubig sa langit at sa langit, babagsak yan pag napuno na yan sa langit, di ba? So, dahil nga may El Nino daw tayo, magpapatuloy pa ito at dahil na rin sa climate change na sinasabi, magpapatuloy pa ho itong ulan. Ibig sabihin, hindi na magbabago. Ang problema ho kasi ngayon, dalawa ang problema. Yung gobyerno nating inutil, sa pamamagitan ni Torre na MMDA, isang pinaka-inutil na yan At itong si Marcos, yung kanyang amo, isa pang inutil yan. Ang sinisisi ay yung ulan at yung basura.
Ayun ang problema. Alam mo, mga kababayan, there is such thing as nature, pero we have to prevent it. Ibig sabihin, not prevent, sorry. We have to be ready. Kasi ang problema, darating talaga. Yung problema ng basura, darating din talaga. Sa tingin ninyo, yung mga tao kaya nagtatapon ng basura kung saan-saan dahil sa walang krisis sa basura? Diba kasi sinasabi, hindi kasi ang problema itong basura tinatapon kung saan-saan. So ngayon meron pa silang pautot na uhulihin daw sa video yung basura. Tama naman yun. Actually, hindi ko nga maintindihan itong lintik na NCAP na to. Dapat doon ang focus niyan eh. Di ba? Although yung NCAP talaga is really for traffic, pero kung meron palang kakayanan na ma-video yung mga ganyan, bakit hindi na lang din gamitin dito sa mga nagtatapon ng basura? Pero more than that, yan ay para bagang pangtapan lang. Para bagang sa sugat, band-aid lang yan. Band-aid solution, kaya tinatawag na band-aid solution. Di ba? Pero meron dahilan. Ano yun? Una, hindi pagkokolekta ng tama ng basura. Walang sapat na sistema ang mga LGU. Yan ang katotohanan. Alam mo, ganito lang yun eh. Wala sigurong tao o Pilipino na gusto nilang itapon yung basura nila sa tabi-tabi lang. Dahil trip lang nila. Trip lang namin tapon dyan para mapuno yung ilog. Sigurado ko, alam na nila yan. Sa katunayan, may commercial pa nga yan nun eh. Naalala yung commercial na ang basurang tinapon mo ay babalik din sa'yo. Di ba? May ganyan. So, alam nila yan eh. Alam nila na pag nagtapon sila dyan sa ilog katabi o di kaya dyan sa kanal sa katabi ng bahay nila, eventually magre-resulta yan sa baha. Pero bakit kaya? Kung meron namang basurerong everyday dumadaan at talagang kinokolekta ang basura, malamang malinis eh. Diba? Malamang hindi magtatapon yung mga yan. Kukolekta. Mas gusto nga namin kolektahin dahil para hindi bumaho sa harapan ng bahay namin eh. Kasi naalala ko yan nung nakatira pa kami sa Fairview. Oh, yan. Nung nakatira pa kami dyan sa Fairview. Yung basura, laging inaabangan yan. I think 3 times a week lang ata siya dumadaan. So yung mahirap yung marami kang basura, tapos hindi mo na alam kung saan mo itatapon. Minsan, nade-delay pa. Buti na lang din, meron kaming parang, hindi naman garden. Basta, parang may extra lupa kami na naandun na naiipon namin yung basura. Paano yung sa mga walang ganun? Diba? O paano yan? Kung hindi araw-araw yung kukunin, mapupuno talaga yan. Kaya nga 'di ba yan ang naging problema sa Maynila nung nakaraang administrasyon diyan, yung sila Kuna. Naku po. Naging issue yung pagbayad doon sa mga basurero kaya hindi nakokolekta. Saan nilagay ng tao, ng mga taga Maynila? Nilagay sa gitna ng daan. Kasi nakakabwisit nga naman 'yon. 'Di ba? Hindi ko sila sinasabing kinukonsinte na gawin 'yun ha. Pero nakakabwisit. Nagbabayad kami ng tax dito sa Maynila noon. Bakit wala kumukolekta ng basura namin na supposedly yun na isa sa mga dahilan kaya nagbabayad ng tax? Wala kinulimbat nung nakarang administrasyon eh. Kaya nahirap si Yorme ngayon eh. Hindi, totoo, yan ang nangyari. Alam mo, hindi ko na lang sasabihin na sinabi sa akin ha, pero wala talagang pera Maynila pag upo ni Yorme. Nagkukumahog ngayon siya na para magkaroon ng pera mula sa national government. Walang pera, sinaid. Kailangan niya isalba ang Maynila. Kaya tuloy, kasi baka sabihin nyo, bakit ngayon nagbabaha-baha dyan sa Maynila? Dalawa lang yan eh. Dahil yan dati na hindi nabayaran, tapos syempre yung mga tao kung saan nagtapon, it will take time para malinis yan. Hindi yan yung yung mga estero, nakikita ko nililinis eh. As in, ini-sprayan, yung mga mapapanghi, ihi ng ihi. Alam mo sa Pilipino, normal yung umihi ng umihi. Ewan ko kung dahil ba sa diabetes nyo yan. Hindi kayo makatakbo sa CR. Pero kasi may problema din eh. Dapat may public CR.
Eto sasuggest natin yan kay Yorme. Alam mo, Yorme, kailangan din. Kasi, it takes effort din naman na umihi sa public. Nakakaya din naman, di ba? Although, minsan talaga may mga pasaway, yung mga lasing, yung mga Pero kasi, wala din kasing sapat na CR na maganda at malinis Ibig ko sabihin, hindi man siya first class ang datingan, pero malinis. Kasi sigurado ako, Yorme, alam mo yan. Pag sa Japan, di ba? Yung mga CR public, hindi naman ganun kalinis. Although may mga malilinis talaga, may mga high-techs ba. Pero meron naman din talagang CR, pero hindi siya malinis. Pero hindi naman yung pagpasok mo, paglabas mo, ang panghi mo na. Para kang naihian. Wala namang, alam mo yun, sana yung ganun ba magkaroon. Kaya lang, again, wala namang pera. O kaya naman yung ibang mga cities, ninakaw ng congressman yung pera. Pangalawang problema pa dyan sa Maynila, si Abante. Number 1 yan Sa totoo lang, si Abante, si Chua, at saka yung pandak na pangit, nakalimutan ko na yung pangalan nun Pangit din naman ako, pero mas pangit yun. Yung isang congressman, 3 silang dyan, ulupong na congressman Si Chua na walang alam at di umano, sabi, nag-take 4 daw sa bar exam. Alam mo, feeling ko kung totoo man yan. Chua, totoo ba yan? Naka-4 na beses kang bar exam. Dapat merong niyan, ma-research yan. Nakapa-4 ka daw na bar exam bago ka pumasa? Ay, grabe, kung ako sa'yo, kung ako sa'yo, medyo mag-isip-isip ka na Baka hindi talaga yan ang panawagan mo sa buhay. Baka feeling ko naawa na lang sa'yo yung nag-check ano na nga natin to, pasa na natin to, pang-4 niya na to, nakakaawa, baka to. Maghara, alam mo yung hara. Ay, hindi ko na tuloy. Di ba kasi pang-4 niya na to, ganun ang ewan ko kung ganun ba talaga utak ni Chua, pero Chua, totoo ba yun? Na pang-4 mo na daw bago ka nakapasa ng bar exam, nakakaya ka naman. Pero okay lang naman din yun. Para sa akin, kung wala rin naman sa talino yun Although marami kasi dyan matatalino, nakabarong pa nga, pero kupal. Alam mo yun? Marami dyan sa Senate, ang dami matalino pero kupal. Dilat na dilat nga yung mata ng isa dyan Ewan ko kung nakakain ng tarsier, bakit dumilat na dilat yung mata niya, ba't ganun yung pero alam mo yun, wala rin naman sa talino. Yung talagang honesty, yung public servant, yung hindi magarbo sa buhay. Yan ang kailangan natin Kasi alam mo, hindi nyo ba napapansin? Mga congressman ang talagang grabe ang mga sasakyan, grabe ang security. Meron niya ako na one time. Punta ako dito sa isang para kumain doon sa isang casino. Hindi ako nag-casino kumain lang ako. Saan ba to? City of Dreams, yan. Kasi siyempre medyo gabi na. So naghanap ako ng makakainan na na medyo maayos-ayos na So punta ako ng City of Dreams. Tapos kumain ako. Meron kasi diyan yung parang maraming restaurant na magkakatabi. Pagdaan ko doon, ang daming mga nakatayo, naka-bodyguard. Sabi ko, may VIP? O talaga naman, may VIP. Alam mo kung sino? Hindi ko tinanong sa kanila kasi ang sama ng tingin sa akin ng mga security. Kasi usually pagka supporter yan, I mean yung Duterte side yan, sigurado babati pa yung mga security. Uy, si dito. Ganyan-ganyan pa yan. Kasi siyempre nanonood yung mga yan ng mga ganyang vlog, di ba? Pero dito, yung tingin sa akin ng mga security, parang ano kayong gagawin ito? Baka may gagawin to sa amo namin ganun. Kala mo kung sino umasta? Parang presidente? Tatanungin ko nga sana yung security, sino bang presidente na andyan? Sino bang hari na andyan? At ang dami nyo? Gaganunin ko sana kaya lang, alam mo naman, mahihain ako Pag-upo ko na doon sa Korean restaurant na yun, sabi sa akin ng isang server, alam mo ba kung sino yung nandyan? Banatbay. Sabi, sino? Sabi sa akin, yung toot! Yung congressman na toot! Yung
congressman, party list to, hindi ko na nasasabihin kung sino, ha? At isang party list congressman at isang district congressman. Na alam mo ko ano, nasa prosecution. Oh, ayan. After siguro doon, sa ano, abay, nag-good time doon sa isang steakhouse dyan. Umaalak-alak pa. Sino kaya yun? Eto, yung imahe nito sa telebisyon, parang ang bait. Parang makamasa. Parang pare. Alam na. Oh. Tapos yung isa niyang kasama, parang ulol. Alam mo yung mga ganyang bagay na kaya ako alam mo yung kaya ako naiinis sa mga politiko natin sa Pilipinas. Mantakin mo, di ba? May gana pa kayong pumunta sa mga ganyan. Si mga Duterte, hindi mo makikita sa mga ganyan. Di ba? Hindi mo yan, siguro kung meron man minsan makita mo yan, yung bibihira lang. At hindi yung ganun kasi ito, medyo luxurious yung kinainan eh. Pero kita mo kasi, tapos sobrang daming security. Parang, ano to, pinagyayabang nyo na marami kayo security? Sino papatay sa inyo? Hawak nyo ay administrasyon. Di ba? Ang alam ko kasi provided, dalawa lang eh. Pero wala. Ganun talaga eh. Kayo nasa puder ngayon eh. Marami nga ako dyan kilala na kailangan talaga ng security at may security dati dahil may mga threat. Tapos tinanggalan ninyo. Ang dami nyo dahilan. Pero may mga legit paper na may threat. Meron talagang ebidensyang pinresinta. Alam nyo naman, syempre pag nasa administrasyon, talagang ikaw ang papaboran. Eto tignan nyo ito, may papakita ako sa inyo. At ito yung pinakapag-uusapan natin. Yun nga sir, puro impeachment na lang yung lagi. Gastos din naman yun. Kung yung ginagastos nila sa ganung bagay, itulong na muna nila. Sa mga mahihirap, sa mga nalulubog na bayan, probinsya. Hindi lang naman dito sir, marami naman talagang lubog na probinsya, hindi lang dito. Oo. May mga pera naman siguro yung gobyerno para tumulong. Anong gusto niyo sabihin dun sa mga nakakataas? Diyos ko po, kung gusto lang talaga nila, huwag lang nilang kung saan nilalagay yung pera, itulong na lang sana nila sa mga taong nangangailangan talaga, hindi puro kung kani-kanino lang nakakarating yung pera. Pinag-aaway nila yung pera ng bayan, pera ng mga tao, buwis ng mga tao, hindi dapat para sa kanila. Yun So, ito na nga yung sinasabi natin di ba? Ang mga tao ngayon, gising na. Sa tingin ko, it's about time. It's about time na magising kayo na walang lutay-lutay na ang pinag-uusapan pa rin ngayon sa Senado ay impeachment. Totoo lang. Nakakaano Wala naman bago. Yung sinasabi nila nakapuntos daw. Kaya hindi ko na masyadong dinidiscuss kasi walang silbi. Nakapuntos daw etong prosecution dahil inamin nung Gina Acosta na sabi ni VP Sara Duterte daw na ibigay dito kay Kernel kung sino man yon, yung nakalimutan ko na, yung kanilang security officer na sabi ko, anong bago dun? Nagdidiwang sila, tuwan-tuwa sila, kaliwat kanan ng ginagawa ng meme. Hindi lang ng mga Duterte haters na vlogger, pati mainstream media. Nagulat nga ako Yung mainstream media nilabas yun na parang as if, so what's new? Siyempre siya mag-a-approve. Siya ang secretary. Siya yung pinuno ng ahensya Alam naman, kukunin ni Gina Acosta bilang SDO officer, di ba?
Kukunin niya tapos ibibigay lang niya kung kanino? Siyempre, aaprobahan nung kanyang amo. Walang iba kundi si VP Sara. So anong bago dun? Ninakaw ba niya? Yun yung dapat kasing patunayan eh. Binulsa niya ba? Ninakaw niya ba? Wala. Ano nangyari? Ayun, ginamit. Binigay sa mga pangkailangan sa confidential. Alam mo, hindi mo na talaga maintindihan kung ano yung pinupunto nila eh. Kasi lahat naman yan, public knowledge. Kukunin ng SDO, yung pera, pagkakuha ng SDO ng pera, ibibigay dun sa security officer at para gagamitin sa confidential intelligence na mga plan, programs, kung ano man yan, dun yun ang gagamitin. Magtaka nga kayo kung yung SDO ang magbibigay. Ang trabaho ng SDO, kukunin at disbursement. I-disburse niya, ipamimigay niya kung sino yung karapat-dapat na in charge. Magulat kayo kung kinuha ng SDO tapos siya na bahala doon sa confidential fund. Akin na to, ako nang bahala. O sino gusto kong bigyan. Hindi ganun. Di ba? Naturalmente, hihingi siya ng approval. Kanino? Doon sa pinuno ng agency na yun. Sino yun? Si Vice President Sara. O ano mali doon? Tangin, ang gago lang talaga eh. Sabi ko, so, anong pinalalabas nyo? Kasi ginawan pa talaga ng mga memes eh. Sabi ko, anong pinalalabas nyo? Ngayon na-proban ni VP Sara Duterte yung confidential funds. Eh siya naman talaga. Matik na yan. Nilalagyan nila ng malis, sa madaling salita. Nilalagyan po nila ng malis yung pag-approve ni VP Sara Duterte. Alam mo, yan yung pinag-aksaya ng panahon na walang kakwenta-kwenta na ang dami naman po pwedeng pag-aksaya ng panahon. Number 1, itong flood. Kasi hindi ho ito titigil. Alam mo yon, hindi nyo pwedeng sisihin ang tubig o ulan kasi ginawa ni Marcos, di ba? Sinisi lang yung ulan eh. Umulang kasi, ganito. Umulang kasi, kaya marami yung inulan na pang isang buwan yung ulan. Tapos sinisi sa basura. Tama ba yun? Ganun lang. Ano solusyon nyo? I mean, eto ang daming pwedeng gawing solusyon ng Senate. 'Di ba yung naalala ko nilalakad ni Bongo ito yung pagdating sa ewan ko, correct me if I'm wrong ako si Bongo ba naglakad doon, pero among the Duterte senators to nilalakad yung actually si Pangulong Duterte nga ata ito nung yung disaster na department. Yung talagang siya yung in charge. Kasi ngayon ang nangyayari kanya-kanya. 'Di ba? Ito yung parang in charge sa basta disaster, siya na bahala. Siya aayos sa lahat. Utusan niya DSWD, gaganto niya to. Ito, DPWH, siya ang coordinating department. Kasi nga, yung problema, walang ganun na nag-aayos. So, ang gulo-gulo. Ngayon, pwede kang maglagay na sana ng budget para sa mga nabaha. Yung kanilang mga parang pinag-i-stayan ngayon, di ba? Yung simula uli. Kasi alam mo, hindi naman biro yan nababahay. Alam nyo kung bakit? Naranasan din namin yan nung bata kami. Yung bata kami, meron kaming dyan kami sa Project 7 ba nakatira doon? Project 7? Oo, tama, Project 7. Sa Quezon City. Grabe, pag binaha dyan, abot hanggang second floor. So kami, pagkabaha na, aakit na kami doon sa second floor. Kasi yung first floor namin, puro ipis na yun. Naglulutangan na yung mga ipis doon. Naalala ko din nung nagkaroon ako ng opisina dyan sa Palanan, dyan sa Makati. Ganun din, kahit Makati pa. Dyan nga nagkaroon ng sakit ng yung aking yung assistant na si Toto. Dyan nagkasakit kasi lumusong sa bat, tigas ng ulo Hindi, wala naman siyang choice doon. Hindi naman siya naglaro. Hindi naman siya kailangan lang niya kasing bumili ng mga pagkain sa labas. Kailangan niyang mamalengke. Ang tagal nun. Walang choice, kailangan niyang bumili. Ayun, yung ihi ng daga. Inayari. Alam mo ngayon, ganyan na nakikita ko sa kalsada. Sabi ko nga, hindi ba nila nakikita yung danger niyan? Parang walang barangay, no? Parang walang, yung safety, parang walang gobyerno. Hindi ko mag-gets bakit ganun.
we deserve ganitong klaseng gobyerno na para tayong mga tanga, para tayong mga ulila sa ama. Ganun na nangyayari ngayon eh. O, panoorin nyo pa ito ah. Magandang Martes po ng hapon mga kapamilya, mag-aalas 3:30 na ng hapon, ngayong maulan pa rin. Nandito tayo sa kanto ng Nicanor Reyes Street at ng Pipa Redes. Malapit lamang po ito dun sa ilang mga university dito sa areang ito, sa may Moraita. At kung makikita po ninyo, parang isang malaking ilog na merong mga establishment sa magkabilang paligid. Ang karamihan po ay hindi na rin makadaan, bagamat merong mga estudyante, gaya po nung nakikita nyo yan, ang pinipilit na makatawid. Ang lalim po ng tubig ay kumbaga hanggang halos lubog na yung gulong na isang pickup truck, kaya hindi makatawid yung mga sasakyan na naroroon sa parting yon ng area ng Moraita. Sa bahaging ito may mga bata na ginagawa pang laruan yung baha. Sa kasagsagan itong malakas na pagulan na dulot nga po ng habagat, ang mga stranded na commuter naroon sa area yon sa kanto na yon at hinihintay na humupa ang malalim na pagbaha. Mula po dito sa Maynila, Johnson Manabat, ABS-CBN News. Grabe, no? Ayan yung sa Moraita, oh. Oh. Ay, nako, grabe. Alam mo, nakakalungkot lang, ano? Imagine niyo, walang pumipigil dun sa mga bata. Hindi ba nila alam kung gaano yung danger ng, ano? Halos mamatay si Toto nun, eh. Nung nagkasakit siya dahil sa ihi ng daga. Imaginin mo yan. Parang walang barangay. Ano kasi na yung barangay? Yung mga barangay na bayaran dyan. O, yung totoo. Marami dyan eh. Mga barangay. Yung kagawad nila bayaran para iboto yung mga congressman nila. Korap na nga yung congressman, korap pa yung barangay kagawad. Oo. Hindi ko sinasabing ito yun ha, yung particular na korap. Pero ang tanong, asan yung mga barangay ano dyan para pigilan to? Wala, di ba? I mean kasi ganyan na nangyayari. Yan ang simbolo na ng Pilipinas ngayon. Para bagang walang gobyerno. Para bagang, ewan ko, kailan maayos yan? Sino congressman dyan? Di ba? Remember, sila ang may mga allocation. National government yan. Kahit nasa Maynila yan, national government yan. Trabaho ng DPWH yan. Trabaho ng ano yan. At yan na nga rin yung resulta ng hindi pagkolekta ng mga basura noon. Oh. Sa ngayon po, ang mga nakakadaan lang dito sa parting ito ng Espanya Boulevard, yung nakikita po ninyong bus na yan ay galing doon sa area ng Welcome Rotonda, going sa direction ng Lerma at ng underpass patungo ng Quiapo. Nakakabiyahe po sila dahil malalaki sila at mga bus, pero yung mga maliliit na sasakyan, wasak na, oh. Tingnan niyo po yung isang yan, medyo mawawala na sa pwesto yung takip ng kanyang makina, pero tuloy pa rin sa biyahe. Yung mas maliliit na sasakyan talagang walang galawan sa ngayon dahil sa takot na baka tumirik or malubog sa lalim ng baha dito sa parte ito ng Espanya Boulevard sa Maynila. Merong mga tao na nandun sa footbridge sa taas, naghihintay na humupa ang baha. Meron din namang sinasamantalang makapaglaro at maglangoy sa obviously maraming tubig ng Espanya Boulevard, at yung iba nagpapatila ng ulan sa mga establishment sa gilid nitong Espanya Boulevard at ng Moraita area sa lungsod ng Maynila. Ingat po mga kapamilya. Magandang Lunes ng hapon mga kapamilya. Nako, Diyos ko, pasensya na po. Sa dami ng nangyayari, Lunes pa lang ngayon, August 17, 2026. Nandito pa rin tayo sa kanto ng Moraita at ng Espanya. May mga estudyante. Ate, magandang maulang hapon sa ABS-CBN. Kumusta? Perwisyo po talaga, like bakit hindi po sinuspend ng maaga. Tignan nyo naman po, ang dami pong, actually parang pa-breakdown na ako kasi like first time ko ma-experience to. And Ate, huwag ka magbe-breakdown. Bahalang yan. Hindi, I mean, hindi ko naman sinasabing nilalanglang ko yung baha, pero magbe-breakdown na daw siya sa buhay niya. Huwag naman. Ikaw naman ate. Nako.
Tapos biglang ano yan, Lenny Robredo, ganyan. Kaya, baka naman si Lenny Robredo pa ipalit nyo. Wala nang alam yun eh. Ayun po, sana po wag kalimutan yung flood control. Ayun, kasi yung mga Yan. ordinaryong Pilipino. Yan ang magandang sinabi mo. Huwag kalimutan ang flood control. Maganda yan, ha? Yung nahihirapan. Yun na po. Ate, huwag kang magbe-breakdown na, hindi ka nag-iisa. Ayun po. Hoy, sino ba jowa nito? Yakapin niyo pag-uwi. Magbe-breakdown na siya. Ako naaawa eh. Huwag yung kasi ako naaawa talaga ako sa mga ganyan. Yung walang jowang nagmamahal. meron yan. Ko no, banat pa. Joke lang ate ha. Joke lang. Ha? Huwag ka magbe-breakdown. May pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Yan ang lagi mong tatandaan. Alam kong baha pero laban lang. Ganyan talaga eh. Wala tayong magagawa. Pagkadating ng panahon siguro, bumoto na lang tayo na maayos sa 2028. Magtiis lang tayo mga ilang taon pa ba? 26 na ngayon eh. Siguro mga 2 years. Less than 2 years na lang ang titiisin natin sa ganitong gobyerno. Huwag ka mag-alala, pagdating ng 2028, sigurado naman si VP Sara Duterte. Unless gawin nila yung sinasabi ko. Dako, mamaya pag-usapan natin. May bala kasi silang gawin eh. Pakinig ka ate ha. Ikikwento ko sa'yo kung anong balak nilang gawin. Gusto Laban ko na lang! umuwi. Ano pangalan niyo pa? Pauline Sunga. Pauline Sabi nung matanda Yes, na po. dumaan, bakit ka Kami, sanay na kami dito. Salamat, mag-iingat. Thank you po. Ingat din po. Isa lamang po sa mga estudyante na Taga-UST siguro to si ate. talagang binubuno yung baha dito po sa Espanya pakito daw eh. ng Moraita at lalong lumalakas yung alo ng tubig na para bang nasa ilog dahil may mga dumadaang sasakyang gaya po niyan. SUV pa lang yan. Imagine po ninyo pagka bus yung dumaan, mas malaking alon yung sinasalubong ng mga pedestrian sa gitna ng baha. Mula dito sa Moraita, Maynila, Johnson Malabat, ABS-CBN News, ngayong Lunes ng hapon. Ingat mga kapamilya. Yun, no? Grabe, no? Ano to? Ganito na lang ba tayo? Normal? Hindi ko talaga mag-gets eh. Bakit normal na lang sa atin to eh? Oh. Tanggap na lang natin. Alam nyo kung bakit tayo ganito mga kababayan? Sorry to say, huwag kayo magagalit ha. Binenta nyo kasi yung boto ninyo eh. Yung totoo. Marami wag kayo magagalit ha. Marami sa ating mga Pilipino, ibinenta kasi yung boto. Nabigyan lang kayo ng 1,000, 500 pa nga. Kinatkong pa nung kagawad yung 500. Diba? Binigyan lang kayo ng ganun, iboboto nyo na. Alam nyo, yung perwisyo, yung gastos, dahil sa bumoto kayo ng tiwaling opisyal, ang tindi ng balik niyan. Sobrang tindi. 500 pesos binigay sa inyo, 1,000 binigay sa inyo. Anong kapalit? Ang daming nasira na gamit sa bahay ninyo. Yung perwisyo na binigay sa inyo, worth it po ba yung 500, 1,000? Hindi, yun lang ako nagtatanong, worth it po ba? Kung worth it, sige, bigay nyo, ibenta nyo ulit yung boto nyo. Hindi eh. Particular dyan sa Maynila na yan. Sorry huwag kayo magagalit mga taga Maynila. Marami sa inyo nabili dyan ng mga congressman nyo eh. Kaya isa na lang ang nanalo, tangina pinatanggal pa ng COMELEC. Isa na lang ang matinong nanalo na congressman eh. Pinatanggal pa ng COMELEC. Diba? Tapos binoto nyo, pare-pareho lang din. Hindi. Taga Maynila, makinig kayo sa akin. Huwag nyong iatang lahat yan kay Yorme. Yorme is the executive. He only execute. Okay yan. Maayos yan. Pero that is just a first step. Paano yung pondo? Paano yung Sinong mag-aano niyan? Yung mga batas, sino yan? Mga councilor niyo yan. At yung congressman ninyo. Na sana nire-represent kayo at pinaglalaban yung proyekto para sa inyo. Pero ano ginawa? Kinatkong. Kaya kayo mga taga Maynila, hindi ko kayo tatantanan. Hindi ko kayo tatantanan. Itigil nyo na ang pagboto dyan sa mga kurap ninyong opisyal. Kurap pa mga opisyal nyo, hindi pa ba kayo nagigising? Hanggang ngayon? Boboto nyo pa rin yan? Bakit? Sabi ni Kagawad tarantado pala kayo eh. Pag sinabi ng Kagawad, tumalong kayo sa bangin, tatalong kayo. Bigyan kayo ng 500, 1,000, tatalong kayo. Parang ganun ang ginawa ninyo eh.
Ibinenta nyo yung boto ninyo para iboto yung mga congressman na corrupt ngayon na walang inintindi kung hindi usigin si VP Sara Duterte. Pero tangina, ganyan ang itsura ng Maynila. Sige nga. Sige nga. Justifiable ba yan? Kaya nakakabuisit eh. Sa totoo lang, nakakabuisit. Sana umayos, tumino naman kayo sa pagboto nyo dyan. Boto kayo ng boto ng corrupt, tas magreklamo kayo. Galit tuloy ako. Ginalit yung si Banatbay eh. Tingnan ninyo ha. Ito hindi naman itong taga Maynila pero ganito ang mindset ng mga congressman. Tingnan ninyo. First na po muna doon sa 2 consecutive days nga po na nasuspend itong trial. Malaki po ba yung effect nito Akala ko artista to kanina. Ano pala siya? Siya pala yung reporter. Lipat ka sa Menay. Joke lang. doon in terms of delay po ng impeachment trial, considering din po na dapat ipagpapatuloy po ng prosecution yung direct examination kay Gina Acosta? Who are you asking? Any po, or both if possible po. Si Ako, tawagan mo ako kung sasagot. Hindi. Kong Ace mo na. Okay. O, tingnan nyo, sagot ni Ace Barbers ha, tungkol doon sa pag-delay or pag-kakansela ng impeachment. Tingnan nyo sagot ni Barbers. Tingnan nyo kung gaano katarantado yung sagot nitong maman to. Well, siyempre, naka-schedule naman po itong trial na gagawin natin hanggat matapos itong 4 na articles of impeachment. So, itong mga delays that are happening, hindi naman natin sinasadya ito, pero nakaka-delay po ito ng ating proseso sa paglilitis at nakaka-delay sa pagpapalabas ng katotohanan. So hopefully, bumilis-bilis tayo because sabi nga, justice delayed is justice denied. Wow! Talaga nga naman. Justice delayed, justice denied. Talagang meron pa kayong kapal ng muka na para bang napufrustrate kayo kasi nade-delay yung impeachment. Ang kapal na mukha ninyo. Diba? Ang kapal na mga mukha ninyo. Sana, ang sinabi nyo na lang, okay naman i-delay muna natin, pagtuunan muna natin ng pansin yung mga kababayan natin. Kasi sila, nakasasakyan, hindi binabaha yung kanilang mga yayamaning subdivision. Hindi nila kailangang magtrabaho habang bumabaha. Hindi nila kasi, wala sila doon, hindi nila ramdam yan eh. Kaya tuloy, hindi, justice delayed, justice denied, mga ganyan-ganyan pa sila. Tuloy natin ang impeachment. O, tingnan nyo naman itong ali na to. Oo nga. Tama si Kong Ace, no? O, tama daw si Kong Ace. Hindi ka mabibuisit na ganitong utak na itong mga congressman natin. Di ba? Dapat nga sanang inisip nyo, dapat unahin na natin yung flood control hearing na yan para malaman na talaga natin kung sino nakatanggap ng maleta. Uy! Nabanggit ba ito? Ako nagtatanong lang ha. Nabanggit ba ito na nakatanggap ng maleta, sabi ng mga ex-marines? Ewan ko ha. Nabanggit po ba ito ng mga marines? Hindi ko kasi maalala eh. Kayo nga sumagot kung nabanggit ito. Hindi ko maalala eh. Kaya para baka naman mali ako eh. Hindi ko alam. Pero parang meron akong narinig something eh. Hindi ko lang sure kung ito yung kasama siya ha. Tanong natin yung mga tao. Ito pa. Panoorin natin ito ha. Sabi ko nga grabe ito. Ito yung balita ng isang araw. At tingnan nyo kung ano ang klaseng sagot ng MMDA Paiigtingin pa ng MMDA ang mga hakbang kontrabaha matapos malubog sa tubig ang ilang lugar sa Metro Manila kahapon. At live mula sa Mandaluyong, may Express report si Gerard De La Peña. Gerard, ano ba ang plano ng MMDA tungkol nga dito sa matinding pagbaha para ma-resolve yan kahit papano? Naku Ruth, oo, medyo marami-raming ang plano ng MMDA. Pinagpaplanuhan na ito ngayon dahil mukhang titindi pa yung mga pag-ulan natin
dahil nga dito sa climate change. Ayon sa MMDA, base sa datos na nakuha nito mula sa Pag-asa, ang bumuhos na ulan kahapon sa loob lamang ng 5 oras ay 4 na beses ng dami ng ulang dala ng Bagyong Ondoy sa loob ng isang araw noong 2009. Kaya kahit ang mga lugar na hindi naman binabaha, nalubog sa tubig. Paliwanag pa ng MMDA, hindi ito kinaya ng mga drainage na idinisenyo pa. Kita nyo? Yung mga dati hindi daw binabaha at binabaha ngayon, kasalanan pa ng parang baha. Hindi. O kasalanan ng basura. Yun kagad lagi Para sa mas kakaunting ulan. Kaya naman pinag-aaralan na ngayon ng MMDA at ng DPWH ang pag-update sa Drainage Master Plan ng Metro Manila. Kumukonsulta na raw ang MMDA sa Dutch company na Haskonin para makagawa ng mga nature-based solutions, gaya ng paggawa ng mga retention pond katulad sa Camp Aguinaldo o sa Rizal Memorial Sports Complex para ipunin muna ang tubig bago ito i-release sa mga daanan ng tubig. Sa tingin din ng MMDA, matindi ang problema natin sa basura. Kaya gagawa na raw ito ng technical working group kaugnay ng mungkahing single ticketing system para sa mga nagkakalat at illegal na nagtatapon ng basura. Sa ganitong sistema, pag bumulta ₱1,000 ang mga mahuhuling nagkakalat, maski sa ang lungsod pa mahuli. Ayon kay Las Piñas Congressman Mark Santos na dumalo rin sa meeting ng Metro Manila Council ngayong araw, wala namang boundary ang basura. Halimbawa, ang basurang itinapon sa Quezon City ay hindi malayong mapunta sa ibang lungsod dahil konektado ang mga daanan ng tubig sa Metro Manila. Ayon naman kay San Juan Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora, bukod sa pagtataas ng multa, importanteng ituro ang disiplina sa publiko. Ruth, aminado naman ng MMDA na mauulit at mauulit yung pagbahang naranasan natin kahapon. Kaya naman nakikipag-coordinate raw ito sa DPWH at saka sa mga lokal na pamahalaan para makagawa ng karapatang aksyon. Ruth. Gerard, yung binabanggit mo nga, medyo maraming plano itong MMDA. Meron ba silang pondo para sa 2027 national budget pagdating dyan sa binabanggit mo, halimbawa flood control, dredging ng mga ilog, itong sa mga waterways, Alam mo, Ruth, parang medyo allergic na tayo sa term na flood control. Pero sinabi ng DBM, na Department of Budget and Management, na yung pondo nito para sa flood control para sa susunod na taon para doon sa pagpapatuloy ng mga nasimulan ng flood control projects at doon sa mga maintenance ng mga existing projects. Dahil kapag basta raw ito binitawan ng pamahalaan, baka raw mas magastos pa ito para sa ating lahat. So kailangan itong mga pondong ito. Now, yung para doon sa dredging at doon sa paggawa nitong updated master plan, may makikipag-coordinate pa raw ang MMDA sa DPWH para maihain ito sa mga mabatas habang dinidinig yung ating national budget para sa susunod na taon. Ruth. Yan po ang Express Report ni Gerard de la Peña live mula sa Mandaluyong. Mga kapatid, Kita ninyo? Wala Walang plano Ang plano lang talaga yung basura, kasalanan ng basura, walang pag-amin Walang pag-amin na ang problema talaga nila sila. Yan ang problema Alam mo, huwag nyo sisihin ng basura. Sisihin ng pagdami ng patak ng ulan. Diba? Apakatarantado talaga kaya nakakairte. Ito pa papanoorin natin to. Kung ano yung sabi ni Prof. Tikia. Isang malamig at sana ay maayos ang ating mga kasamahan at nag-recede na ang mga baha sa kanilang lugar. Pero gaya nga ng nabanggit natin na Prof, meron na namang panibagong bagyo, meron pang LPA. Tama po ba na sisihin si Vice President Sara Duterte dahil galit daw ang Diyos kaya nagkakaroon ng pagbaha? Dapat na raw siyang humarap sa impeachment court. Ano po masasabi niyo pa dito sa mga ganitong opinion? Alam mo yan, nagsalitang yan, tao pa naman siya ng kanyang pananampalataya. Hindi ko alam kung saan niya kinukuha na pati ang pag-ulan ay sisisihin sa Vice Presidente. Alam niyo, bigyan niyo ng tasking si Vice Presidente. Baka sakaling makita ng taong bayan kung anong klaseng gobyerno magkakaroon kung si Vice Presidente nag-handle niyan. Alam mo, nakakalungkot kasi kahapon, kahit saan ka pumunta, wala kang nakitang anino ng mga taong responsable at nababayaran natin dahil sa taxes ng ating contribution.
Kanya-kanya, bawat Pilipino nagtutulungan. May nakita pa ako diyang isang malaking truck na halos halangan yung pinanggagalingan ng tubig para makadaan ng iba. Nakakaawa ang mga estudyante na naglalakad sa Central Island. So I guess ito yung hindi ko maintindihan kung ito yung konsepto nila ng bagong Pilipinas na walang pakialam ang mga dapat makialam sa usaping baha. Opo, and dito po sa mga sinasabi ng ating gobyerno po, no, mismo ang taong bayan na yung nagtatagpi-tagpi ng mga videos po ngayon na Prof, naalala ka tuloy yung pinagmamalaking 5,500 flood control, after noon biglang baha. Yung ano naman, yung pahayag ni Secretary Vince Dizon, napakagandang teknolohiya gagamitin natin sa EDSA rehabilitation, tapos sinisipa yung ulan dahil kalaban daw yan ng aspalto. So sabi ng mga netizen, lagyan na lang ng bubong ang EDSA habang kino-construct. Tapos meron na naman pahayag, sabi dyan sa J. Araneta ba yun, dyan sa QC, na talagang sa mahabang panahon lang binabahayan, meron pang hanggang tuhod, hindi na raw hanggang tuhod yung mga pagbaha. Tinagpi na naman nila yung video. Parang hindi natuto yung ating gobyerno. Mas maganda kaysa sa ipagmalaki, tingnan na lang mismo sa resulta po. Prof, ano masasabi niyo po? Tama ka doon, no? Sa tuwing nagsasalita sila na ito yung nagawa namin, ito na yung naibsan na ang paghihirap, wag na tayong mag-claim ng ganon. Gawin na lang, no? Mahirap yung tuwing magbabaha, ang sasabihin mo, ito na yung nagawa namin. Pero pagkatapos, makikita natin, talaga nagbabaha. No? Nakakaawa kasi wala namang matatakbuhan ng taong bayan. Hindi ka naman maka-charge sa bawat baha. Ito yung naanod sa amin, ito yung nasira sa amin. Saan mo yan kukunin? Kukunin mo yan sa kakaunting pera na naiipon mo para sa magkakasakit o sa pasukan, kakasimula pa lamang ng pasukan, so ang mga gastusin, wala kang tulak kabigin hindi mo sila maririnig sa simula na kahit habagat lang ito, hindi mo naririnig sa simula, hindi mo nakikita habang nagkakandara pa ang mga Pilipinong maiahaw ng kanilang mga gawa, at lalong wala kang maririnig sa kanila matapos. So saan, ayun, may nagsuggest na ng Typhoon Fund na magtayo na lang kayo ng Typhoon Fund para kung sino yung naapektuhan, makakuha ng pondo para mapaayos nila ang bahay nila. Talagang napakahirap yung solusyon dyan, pero again, babalik tayo, ang solusyon dyan pag summer, binubungkal mo ang kanal, inaalis mo ang basura, these things kailangan preventive. At apart from being preventive, kailangan may contingency plan. Biro mo yung Rojas Home Site, lampas tao ang tubig. Itong mga ganito, nakakalungkot kasi taong bayan na naghihirap. Hindi bali kung hindi sila nagbabayad ng taxes, no? At yung taxes natin hindi bali kung hindi napupunta kung kaninong bulsa. Kung maayos sana lahat, magtitiis ang Pilipino, pero tuwing na lang umuulan, nararamdaman mo yung kulo ng loob nila dahil ito na naman tayo lang ang magtutulungan, at ang gobyerno, meron pa nga nagpaskil ng a week of sabbatical, no? I mean, these things... No make-up. No make-up, hayop. Kahit mag-make-up ka, pangit ka pa rin. Hindi, alam mo, ako sa totoo lang mas gusto ko nga yung yung hindi naka-makeup. Yung sabi nga nila yung paggising sa umaga, diyan mo malalaman kung sino talaga ang maganda at pogi. Sa harap ng salamin, hindi ng camera. Yung camera kasi may filter Yung salamin wala. Pagising nyo sa umaga, tumingin kayo sa salamin. Malalaman ninyo kung maganda o pangit kayo. Yung nag-post na yon, na sabi niyang no makeup, alam mo, magpo-post ka lang ng ganun kung maganda ka. Totoo naman Di ba? Halimbawa,
Alam ko yan eh. Kasi ginagawa yan ng mga talent ko, ng Mocha Girls eh. No makeup. Nagpipicture. Tapos, ang dami nagsasabi, mas gusto namin wala ka makeup, ganyan. Kaya ako noon, pinagbawal ko yun eh. Alam mo ba, eto para sa kaalaman ninyo, ako'y tunay na lalaki. Pero ako ang nagdi-decide ng makeup nila. Dati, ako ang nagsasabi. Kaya ngayon, nasusunod na nila, may pattern na eh. Lagi ko sinasabi sa kanila, ang makeup, eto lang ha, makinig kayo. Ayoko nang may pula dito na para kayong nagbebenta sa SM. Ayoko nang sobrang pula-pula dito. Yung lipstick, ayoko yung sobrang pula. Huwag kayong gayang-gaya kay Ann Curtis. May binabagayan yan. Ha? Yung iba kasi gaya kay Ann Curtis. Ang pula ng lipstick niya. Gaga, may binabagayan yan. Ako, nung time na ayoko nang may nakapula masyadong lipstick na parang ayoko talaga. Kaya sabi ko, nude lang yung lips, yung shade nude lang. Hindi yung katawan nude, yung lips. Yun may pangalan kasi, may color na nude eh. Nude lang. Tapos eyelashes lang. Salamat sa Sakura Lounge PH, yung pinakamagandang lashes na sa Pilipinas. Ito walang biro ito. Ayan, ipagmamalaki ko yan. Bakit? Japan technology yan. Ang may-ari niyan nasa Japan. Kaya lahat ng technology niya dinadala niya dito. Kaya ang ganda ng lashes niya, yung parang natural na natural, hindi parang antigas-tigas, at totoong buhok yun. Kaya maganda. Panalo talaga. Wag niyo niloloko yung lashes kasi marami na ako nalaman na nabulag dahil dyan sa lashes. Oh. Alam mo yung mga pandikit-pandikit na yan, nakakabulag yan. Pag napunta sa mata, nag-i-infection, nabubulag ka dyan. Kaya huwag niyong gagamitan yan. Kayo mga OFW, gusto niyo madagdagan ang ganda ninyo? Makinig kayo. Kung gusto ninyo madagdagan ang ganda ninyo, mag-Sakura Lounge PH kayo dyan yan sa may Murato. Sobrang ito, hindi ko to sponsor, hindi po ako nagpapalashes. Pero napakagaling po ng gumagawa dyan at talagang natural na natural. Hindi yung para ka ng bakla. Alam mo yun? Sorry huwag kayong magagalit tayo mga bakla kasi minsan may mga baklang OA na masyado yung yung mata niya napipikit na dahil sa kapal ng Yan, maganda talagang. Saktong-sakto tapos magaan kasi nga tunay na buhok. Di ba? At yung hindi ka kaya yung Mocha Girls yan, sobrang tagal na dyan. Kita nyo gaganda ng Mocha Girls. Dahil isang yan eh. Yan yung Sakura Lounge. Dating Asia's Lashes yan, ngayon Sakura Lounge PH na yan. Japan yan. Meron Sakura Japan. Doon yung malalaman talaga legit eh. Meron Sakura Japan. At yung may-ari mismo ang gagawa. Napakagaling na may-ari na yan. Palakpakan natin. Bakit ko kinikwento to? Kasi, alam mo, kung meron mang hindi kaya itong Sakura Lounge, pag nilagyan niya ng lashes si First Lady Marcos, ako, sigurado ako, kahit anong lagay mo ng lash dyan, pangit pa rin yan. Mukha pa rin bruha yan. Diba? Hindi ko nga alam kung sino yung tinutukoy ni Amy Marcos na impacta eh. Si Claire Castro ba? Si First Lady ba? O both? Sagot nyo nga dyan sa comment section. Makiksali nga kayo sa discussion. Si First Lady ba? Si o si Claire Castro o both? Ang impacta dyan. Hindi, di ba? Totoo yan. Tapos after ng lashes, konting eyeliner lang. Huwag kayo maglalagay ng eyeshadow, nakakatanda yan. At wag masyadong dito yung namumuti na yung mata nyo para kayong zombie, para kayong addict. O yung minsan may naglalagay, mahilig maglagay ng puti-puti dito, parang ganun. Wag ganun. Alam mo kung bakit? Pag pinutukan yan, anong pinutukan, Manat Bay? Bastos kayo talaga eh. Pag pinutukan niya ng camera, hindi ako nagbibiro. Expert ako dyan. Alam mo yung flash? Kasi nagpa-flash yan. Lalo na, syempre pag nagpe-perform sila sa gabi, syempre yung lugar medyo madilim ng konti. So nagpa-flash minsan yung mga camera eh. Pag putok ng flash, pag may puti-puti ka dito, tatalbog yung ilaw. So ang pangit, puting-puti yung dito mo. Tapos parang nakalutang, hindi maintindihan yung mata. Kaya wag kayo, sinabi ko sa kanila, wag sila maglalagay niyan. Kaya kayo mga kababay, wag kayo maglalagay niyan. Bakit? Kunwari lang, nagpicture kayo para kayong zombie na hindi maintindihan. Diba? Kaya dapat, yung sakto lang make-up. So, ano ibig ko sabihin? Kasi nga, dun nga nalalaman kung maganda talaga ang tao. Kahit yung make-up, kapiraso lang.
O di kaya mas maganda yung I woke up like this, yung mga ganun, di ba? Pag nagsabi ka nag-post ka sa TikTok o di kaya sa Instagram ng I woke up like this, tapos ang ganda mo, di ba? Panalo. Pero yung magsasabi ka pa ng no makeup, no filter, tapos pangit ka naman, wala kang karapatan magsabi ng ganun. Kasi ano mo yung pangit ka eh. Huwag mo na sabihin. Di ba? Para bang sinasabi mong, tingnan mo na itsura ko. Pagka walang makeup, maganda pa rin. Hindi pangit ka pa rin eh. May makeup o wala, pangit ka pa rin. So wag mo nang lagyan. Wag mo nang sabihin na no makeup. Yung mga ganun-ganun pang kalokohan. Oo, these things shouldn't be the order of the day. The order of the day is to help Filipinos. And ang paraan ng pagtulong, makita ang presensya mo, may magta-traffic, wala, kanya-kanya tayo. There is anarchy outside of Malacanang. Yeah. And I guess Malacanang is just, slipping through the process. I don't see, hindi na natin nakikita ang NDRRMC na Kaya nga nagtatanong ako baka naman, tanong ko lang ito nag-resign na ba si Marcos? Hindi, yun ang tanong ko dito, nag-resign na ba si Marcos? Bakit hindi na natin maaninag yung animal na yan? Parang walang ginagawa. Nag-resign na ba yan? Parang wala tayong gobyerno eh. Yun ang totoo, parang wala tayong gobyerno. Ano nangyari na? meeting. Hindi na natin nakikita na yung pagtila ng ulan, paggabi, meron kang pinatatakbo yung para maalis ang bara. Wala tayong nakikita. Hindi natin sila nararamdaman. So, hindi ko maintindihan kung ito ba yung kanilang pagsagot sa pagreklamo ng tao. Mali-mali yun dahil ang taxes namin, binibigay namin sa inyo. Yan, totoo, ha? Alam mo, anong dahilan? Ha? Ito, pinakadahilan. Ito, pakinggan ninyo. Ang net po natin, 16 billion. Ang nag-insert po ng 17 billion ng House. Naging 35 billion yung budget. 2026, ganun din. 17 billion ang NEP. 27 billion ang GAA. So, ibig sabihin, nag-insert ulit ng 10 billion. Tapos, ayaw natin dumaan sa pre-plenary. So, anong problema? Kong Toby, I would like to reiterate that this is not an insertion. This was deliberated in the plenary. Although there was no pre-plenary for the budget of the Congress of the Philippines, the deliberations on the Madam Chairman, why do we have to submit it? This is about transparency. This is about the budget of the House. May question na nga kung bakit MOOE natin by liquid, by certification. So bakit hindi natin ipakita kung paano ginastos? Yan lang naman ang tanong eh. Yes or no? Yes po. We are one with you, Representative Chanco, in Ma'am, you're one with pushing me, for but you are just transparency. You're circling around the question. Yun, panalo itong mga gantong barahan eh. Di ba? Ang dami kasing palusot eh. Ipakita natin saan ba gagastusin yung pera. Ang laki ng pondo natin yun na nga lang MOOE, yung sinatawag na yung certification lang ng kanilang hindi mo kailangan ng ORCR. Basta isi-certify lang nila, we certify na nabili ito sa ganito. Tapos na. Di ba? Ganun lang. Alam mo, itong Kamara ang pinaka hindi transparent na ahensya ng gobyerno o part ng gobyerno. Ito sila. Ito nga yung kinukulit ni Chanco dito. So I want to know, bakit ayaw natin i-pre-plenary yung budget ng House of Representatives? Yes, Madam Chair, members of the Committee on Appropriation. Today po, nag-present po yung ating economic team, ang kanilang plans and programs at yung mga nagawa nila for the past. Pero nakita ko po yung schedule ng ating budget briefings sa pre-plenary. Wala po doon, hindi po nakaschedule yung House of Representatives. So is there a law that exempts the House of Representatives from presenting the budget to our colleagues before it goes into plenary? In previous years po, if I may respond to Representative Tiangco, in previous years po, there are certain agencies who do not have
pre-plenary hearings. They go straight to plenary. So it's not just the House of Representatives or Congress of the Philippines in general. There's also actually SUCs. There are no pre-plenary deliberations. Even the other OEOs, the other executive offices po, hindi na po natin isinasalang sa pre-plenary budget hearings. Pero po, Madam Chair, ang laki po ng budget ng House. So, sa madaling salita po mga kababayan, nagpapalusot yung chairman o chairwoman ng Committee on Appropriation na ipakita yung gastos kung saan gagamitin ng Kamara yung pera. Yung ibang ahensya ng gobyerno ay pinapakita. Bakit ito sa kanila hindi? Exempted kayo? Ano kayo, ulul? Yan yung sinasabi ni Malutikia na sana kung yung ginagamit yung budget ng matino, kikita natin yung mga flood control na yan, yung sanang tutulungan na mga nabaha, diba? Hindi eh. Meron pang ganito, tinatago pa yung budget kung saan gagamitin. Ano yan? Alam mo, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina kung ano yung plano nila, napag-alaman ko na talagang ang plano pala nila, tanggalin lahat ng mga minority senators. Tanggalin lahat ng minority senators. They will try their best to bend the law on the 16 na number. Ngayon, sinabi ni Escudero, 16 pa rin. Pero hindi natin alam, remember, si Escudero is the presiding officer lang. Ang masusunod pa rin dyan yung Senate President, pagka pinagbotohan niya, naku po. So, control is the issue here. Kung sino magko-control, napalitan ng 16 ng pababain. Kasi, by hook or by crook, gusto nilang hindi. So, ito na nga, pagpatuloy natin, may kumatok. Anyway, ito na nga yung sinasabi natin eh. So, ipaglalaban nila at mukhang gagawin talaga nila i-bend the law para matanggal ho si VP Sara Duterte na tumakbo sa 2028. Yun ang plano daw. Kung hindi nila madaan doon sa pag-bend ng law ng 16, kailangan ng mag-convict sa kanya sa impeachment o mag-impeach sa kanya, ang gagawin daw nila is talagang babawasan nila lahat, tatanggalin nila. Isusunod na, after ni Cayetano, susunod na mga Villar, isusunod na talaga yung mga minority senators at kung hindi magtagumpay ang impeachment, magbago ng konstitusyon at ma-extend ang presidente. At yan, may bulong-bulungan na pinag-uusapan na yun sa loob ng Senado ngayon. Grabe, no? Ang lupit talaga. Ewan ko, mga kababayan, pero yung mga ganitong klaseng balita, nakakabuisit eh. Imagine niyo tayo'y dumadaan sa matinding krisis. Etong baha, ulan, taas ng presyo, hindi nga maayos-ayos yung supposedly taas ng sahod ng mga empleyado. Tapos ang aabala pa sila sa impeachment. Kung hindi ma-impeach, mabago ang konstitusyon, ganyan. At alam mo, syempre, i-deny nila yan, pero bulong-bulungan na ngayon sa Senado yan. Talagang mamaniburahin nila talaga yung mga minority senators para magpatuloy si Marcos bilang presidente. Payag ba kayo dyan? Naku po, pag-usapan natin yan sa susunod natin pang video. At ako po ay nagpapasalamat sa patuloy na suporta ninyo pag-subscribe. Sana po i-share din nyo itong video, okay? God bless everyone, mabuhay po kayo.